So, alam niyo mga sangka, isa po ito sa pinakamainit na tagpo o eksena ng politika ngayon na na-witness ko sa Pilipinas, no? Itong tungkol po kay PRRD. At ngayon, mga sangkay, may lumabas na impormasyon na pinipilit daw po si PRRD na isakay si eroplano. Ewan ko kung anong balita itong mga sangkay. So, alamin po natin. Yo, what's up, guys? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po, mga kababayan? Ayos ba tayo dyan? Sabi ko nga, kalma lang po tayo sa mga nangyayari ngayon. No, wag po tayong papaapekto, mga sangkay. Ito mga politikong ito, magkakaaway ngayon, magkakaibigan bukas. Ganun lang po sila. No, at kung kayo ay magpapaapekto masyado, kawawa at luging-lugi po kayo. Alright? So ako mga sangkay, chill lamang. Pinapanood ko lamang po itong mga eksena. At ito nga po mga sangkay, mayroon pong balita. No, ito po ay ipinahayag ng isa po sa mga naglabas ng impormasyon na si PRRD daw ay pinipilit na sumakay sa eroplano. Hindi walang kung gaano katotoo yan kasi pwedeng drama yan eh. Pwedeng drama sa eksena or pwedeng totoo. Well, alamin po natin, but before we start guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay road to 2 million subscribers na. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Okay? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, huwag nyo pong kalimutan na i-follow yung ating Facebook page. Alright guys, ito na. Tingnan po natin itong balita. Masyadong mainit ito ngayon eh. Ito kasing si Byron ay naglabas po ng impormasyon. Ito panoorin po muna natin saglit. Update lang tayo mga be. Pinipilit daw isakay si Pangulong Duterte sa eroplano. Okay, babalikan natin yung eksena na yan mamaya, itong pinahayag niya. Tingnan po natin kung gaano katotoo. Ngayon, ito po yung mga ganap ngayon mga sangkay. Ito po si Senator Bongo. Yan yung nasa loob po si PRRD. Kailangan lang sa mga check-up. Due for medical check-up sa bukas. Alam nyo guys, ang nakakatuwa dito kay Bongo kasi siya po talaga yung, kumbaga, kung mayroon man tayong nakitang solid kay Duterte, itong si Bongo eh. Kasi yung iba, yung mga kandidato ni PRRD, wala, mga sangkay. Alam nyo, umeksena sila ngayon na kunwari umiiyak. Late na. Ang sumalubong talaga doon na talagang nagkumahog si Bongo. Sila Philip Salvador, sila Robin Padilla, wala yun mga sangkay. Lalong-lalo na po yung sila Panelo, sila Harry Roque, nagtatago yung mga yan. Wala po sila sa airport. No, parang ang dating tuloy, pinabayaan nila si PRRD, si Bongo lamang. Tingnan ang ginagawa ni Bongo ngayon mga sangkay. Nag-iikot po siya para tingnan ang kalagayan ni PRRD. Kanina pa po yan mga sangkay, umaga. Angkis na yung tatay siguro. Kailangan naman sa actually bukas. Kailangan niya lang medical. Okay, so ito yung eksena. Pero alam niyo mga sangkay, bago po bumaba si PRRD, ito po yung nangyari. Meron po siyang sinabi, no? Ang tagal ko na naghihintay. Sabi niya, you have been doing it for so long. A time, you can just please try once more. Magkita tayo. Ito po yung hamon niya po, mga sangkay, sa ICC. Ngayon, pag uwi niyang Pilipinas, ito na po ang ganap, mga sangkay. Nasaan na ba yun? Pag uwi niya pong Pilipinas, ang ganap na po ay wala dito eh. Sayang, hindi ko napakita mga sangkay. So, ang nangyari, binitbit na po siya. At ito po ang eksena ngayon doon po sa airbase or sa Villamor Airbase sa Pasay kung saan naroon po si PRRD. Ayan. Maraming pulis po doon ngayon mga sangkay na nakabantay. Hindi ko alam kung gaano katotoo itong sinasabi ni Byron eh. Eto, ang isa sa tanong ko lang dito, question ko, kasi wala pong yung tipong wala pong hawak silang papel mismo, dokumento na mayroon pong warrant laban po kay former President Duterte.
Ako mga sangkay, alam nyo naman yung stand ko dito. Pro-government po tayo. Pero, gusto natin makita yung legal na pamamaraan. So ano kaya ito mga sangkay, no? Tingnan nyo po, kine-question dito ni Duterte. And the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. It's somebody else's. Kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your stuff. Okay, ito po yung question ni former President Duterte. Kasi ito po pakita ko lang sa inyo. Medyo nagtaka lang din talaga ako eh. Ito po, binasa lang po mga sangkay. Warrant of arrest issued by the Cellphone oh. Cellphone binasa lang. So ano to? Drama lang ba to? Or what? Guys? I'm just asking. Panoorin po natin ang eksena na to mga sangkay. Walang ganito pag mag-serve ka ng warrant, dapat po may papel kang dala. Pero tingnan nyo po. ICC for crimes against humanity. Hawak po, cellphone, binabasa lang. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in a court of law. And I want to ask you, sir, if you understand these rights. Of course, coming from you, it's very clear. Now that you're asking, sir, for the basis of the warrant, the ICC had issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 7(1)(a) of the same statute for murder committed in the Republic of the Philippines during the relevant period and as set forth in this warrant of arrest. Must be murders. Hindi lang ito. So yan mga sangkay, binasa lamang po. Ngayon ito po, may mga kumakalat na po dito mga sangkay na actually, hindi lang po ako ang pro-government na nagka-question dito, mga sangkay, no? Even some of my friends, no? Mula po sa, yung kabahagi din po ng, mga sangkay, nakikiisa po sa pamamahala ni PBBM. Nagka-question nila to eh. Ito kasi parang digital na po ito, mga sangkay. Ito po yung kopya raw. Ayan nilalaman ng 15 pages warrant of arrest na ibinaba ng International Criminal Court March 7 laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kasi hindi po ito hawak mga sangkay ni General Torre. And even doon po sa NAIA, dapat po mga sangkay, hawak na po nila yon sa NAIA. 'Di ba? Hawak na po dapat nila yon sa NAIA. Then pag bago isakay mga sangkay papunta po sa Villamor Air Base, dapat na i-serve na po doon yung warrant. 'Di ba? Medyo weird lang, guys. Ito 15 pages daw po ito. Ayan. So, some government pro-government vloggers or blogger, kine-question po talaga ito. Bakit ganito mga sangkay? Ngayon, ito po yung mga eksena. Though may paliwanag naman po dito yung ibang pro-government, sabi dito, basahin lang natin saglit. Alam ko maraming nalilito. Legal ba talaga ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? O sige, ako na mag-explain. Ito ay interpretation ko sa mga facts na aking binasa. Sino nag-utos? Hindi ito chismis may official arrest warrant mula sa international or ICC. Tanong, umalis na tayo sa ICC, di ba? Yes, pero hindi ibig sabihin na wala nang bisa ang kaso. Okay. So, ang paliwanag na yan ay patungkol po sa ICC, wala na po tayo sa ICC. At alam nyo mga sangkay, sa ating presidente, si PBBM, siya po mismo, no? Kumbaga, tumitindig sa kung ano po ang kanyang sinabi. Nung sinabi po niya mga sangkay na walang jurisdiction ang ICC sa bansa natin, pinaninindigan po niya yan up to now. Even yung latest comment niya regarding dyan, same pa rin, mga sangkay. Walang jurisdiction ang ICC.
Pero, ang sagot dyan, mga sangkay ng mga opisyal ni PBBM, kung ang ICC makikipag-ugnayan sa Interpol at ang Interpol ay magbaba ng red notice sa Pilipinas para po kay PRRD, wala pong magagawa ang Pilipinas kundi sumunod kasi bahagi po ang Pilipinas sa Interpol. So wala pa rin po ibang gagawa niyan kundi mga otoridad natin. Ang ano ko lang dito mga sangkay, bakit binasa lang po sa cellphone? Nakakagulat lang, nakakalito. Why naman ganun? Ngayon, ang gusto po talaga natin, yung due process. Kasi ito hindi ibig sabihin, para po sa inyong kaalaman, hindi po ibig sabihin na hawak na nila or na nasa detention na po si PRRD or na-aresto na, guilty na po siya. Okay? Hindi pa po. Okay, tayo mga pro-government, dapat marunong tayo mag-analyze. Hindi lamang po tayong bakbak ng bakbak. Oh, ganito, ganito. Hindi po ganun. Wag po natin tularan ng iba dyan. Ganito, hindi pa po guilty dito si former President Duterte. Siya po ay kinuha pa lamang. Ilalaban pa po ito. Actually, di pa nga po niya alam, mga sangkay, kung ano po yung cases na binato sa kanya. Diba? Mas ngayon, lilinaw pa lamang po sa ating lahat yun. Pero, didinigin pa po ito sa korte. But, again, kung ako ang tatanungin, dapat dito lang po ito sa Pilipinas. Kasi kung ang ICC ang hawak nito at dadalhin po ito sa ibang bansa, magiging walang silbi ang judicial system po natin sa ating bansa. Dahil nga po ang judicial system sa Pilipinas nagwo-work. May Supreme Court po tayo, may DOJ at iba't iba pa pong sangay mga sangkay ng hustisya po natin na nagpapatupad po ng mga batas. 'Di ba? Na nagpapatupad po mga sangkay ng mga pagdinig ng mga any cases ng mga taong nasasakdal o mga pinafailan po ng any cases. So, dapat sa Pilipinas lamang po ito mga sangkay. Bansa po tayo, lahat po ng government system, nagwo-work, nagfa-function, especially ang judicial system. So, same po kami ng paniniwala ni PBBM na magiging parang walang silbi ang judicial system po natin if mapupunta ito sa ICC. So, kung didinigin man ito, dito po dapat sa Pilipinas. Right? Ngayon, mga sangkay, ito ang sinasabi ni Byron. Chismis po ito, mga sangkay, at kayo na bahala kung maniniwala kayo. Update lang tayo mga be. Pinipilit daw isakay si Pangulong Duterte sa eroplano. Hindi natin alam kung saan dadalhin. Yan daw ang update, sabi ho ni Mayor Baste. Sabi ni Baste, pwedeng chismis yan, pwedeng totoo. So, antabayan lang daw tayo Ang tabayanan lang natin yung mga ganap-ganap dito sa paligid. Bantay po tayo. Lagi ho natin tatandaan, manalangin ho tayo. Okay. So, yun po yung chismis. At hindi ko alam kung gaano katotoo itong mga sangkay. Isasakay daw po sa eroplano, pinipilit daw po. What do you think, guys? Ito ba ay legit na information? Comment nyo po sa ibaba, mga sangkay. Basta ang masasabi ko lang, let's pray for our country. Okay? Let's pray for our country. Let's pray for our leaders. Let's pray for peace. Alright? So, ano po ang inyong komento? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Naku po, mga sangkay. Road to 100,000 subscribers po tayo dito. At magaganda po yung topic natin sa Sangkay Revelation about po sa mga Bible prophecy. Kung gusto nyo po na makapanood ng mga malalalim na impormasyon patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo regarding po sa mga prophecy na nakasulat sa Biblia, i-subscribe nyo po ito. Alright? Hanapin nyo po sa YouTube, Sangkay Revelation. Ngayon din, pagkatapos ng ating vlog. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.